May pagkakataon sa buhay natin na minsan kailangan nating sumugal sa pagdedesisyon. Madalas, hindi na natin napaghahandaan ang mga pwedeng kapalit. Pero wala naman tayong magagawa kundi harapin yun. Dahil ganun ang buhay. Lalo na sa mundo ng pag-ibig. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Candy mula sa Santa Rosa, Laguna. 22 years old na ako pero wala akong ibang ginawa kundi ang gumala kasama ang mga barkada at uminom. Sa edad kong ito, marami ang nagsasabi na hindi pa ako makitaan ng isang pagiging responsable. Na hindi pa ako marunong magseryoso sa buhay. Totoo naman ang mga sinasabi nila. Ini-enjoy ko pa ang pagiging dalaga ko. Ang sarap kang mag-enjoy na wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Sayaw pa! Yes! Woo! Sayaw lang na sayaw! Teka, Insan. Pagod na ako. Ay, ang corny mo naman. Pagod ka na agad. Kanina pa kaya ako lundag na lundag dito, no? Balik muna tayo sa table natin. Pahinga na tayo saglit. Ay, ano ba yan? Panira ka naman ng moment eh. Sige na, tara na. Oo na. Grabe. Para akong hinabol ng aso sa sobrang hingal. Pero aminin mo, kahit nakakapagod, sobrang saya. True. Ay, sana parati na lang tayong ganito, no? Tamang sayo lang, tamang inom lang. Maaga tayong mamamatay kapag ganon. Uy, Crystal, Candy! Uy, Big Joel. Aba, marunong ka palang pumunta sa mga lugar na ganito, ha? Kamusta ka na? Level up na itsura natin, ha? Grabe sa level up. Parang sinabi mong pangit si Joel dati. Parang ganun pa rin naman. Joke. Uy, kayo talaga, mga hindi na nagbago. Ay, oo nga pala, may papakilala ko sa inyo si Lee. Lee? As in, Lee Minho? Charot. Baduy ang joke ko, no? Hi, Lee. My name is Crystal. Hi. Siya naman si Candy. Hello. Nice to meet you. Hi, nice to meet you too. May kasama ba kayong iba? Kasi kung wala dito na kayo sa table namin, kaming dalawa lang naman ni Crystal eh. Sige, tama-tama. Naghahanap din kami ng table eh. Ano to, balak nyo lang umupo buong gabi? Hoy, excuse me, kanina pa kaya kami sayaw ng sayaw dito. Tong si Crystal lang eh, mahina. Hiningal agad, ni ayaw nga uminom ng marami. Oo, weak! Total naman, 4 na tayo. Tara, inom tayo. Maliban na lang kung may bata tayong kasama dito, di ba, Crystal? Ganon. Hinahamon nyo talaga ako, ha? Sige, tara, inom tayo. Oy, teka, okay lang ba kay Lee? Baka naman iba nang tumatakbo sa isip nito sa amin ni Crystal ha? Ha? Oo, wala Sige lang, iinom din ako. Pero hindi ako masyado maglalasing. May kailangan maghatid sa ating lahat eh. Naks naman, ang bait ha. O tara, inom na. Game, shot. Tara! Hoy! Candy! Gumising ka na nga dyan! Mama naman eh. Kailangan talagang sumigaw. Ang sakit-sakit pa nga ng ulo ko eh. Paano hindi sasakit yung ulo mo? Lumakla ka na naman ng alak. Diyos kong bata ka, oo. Kababae mong tao, daig mo pa yung tambay dyan sa labas kung uminom. Ala, sige! Tumayo ka na dyan! Taas na ng sikat ng araw nakahilata ka pa dyan. Bangon na! Wala naman po akong pasok ngayon eh. Dito lang po ako sa higaan. Gusto ko pang matulog. Ano naman ngayon kung wala kang pasok, ha? Hahayaan na lang kitang gumising ng parang tambay. Hindi bumangon ka na dyan at maglilinis ka ng buong bahay. Narinig mo ba ako, ha? Opo, narinig ko. Mama naman eh. Ikaw, ha? Kapag hindi ka pa bumangon pagkatapos ng 5 minuto, malilintikan ka talaga sa akin. Ano ba naman yan? May hangover na nga, nakapaspas sa hita. Ang sakit nun Huh? Sino tong tumatawag sa akin? Hello? Hi, Candy. Sino to? Hindi mo ba ako nakikilala? Baka hindi mo lang nasave yung number ko. Si Lito, yung kaibigan ni Joel, naalala mo pa? Oo, tama, naalala na nga kita. Ang aga ng tawag mo Excited na kasi ako makausap ka. Bali, may gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Wala naman. Bakit? Pwede ba kitang maayang lumabas? Kahit saan mo gustong pumunta, ayos lang sa akin.
Ang bilis ah. Hindi naman masyado. Nakakuha lang ako ng pagkakataon. Pero kung hindi ka pwede o hindi ka komportable sa akin, okay lang naman. O kung gusto mo, isasama natin sila Crystal at Joel para... Biro lang. Ito naman, pwede ako. Talaga? Pwede ka? Oo, pwede. Buti naman. O sige, susunduin kita dyan mga lunchtime. Okay, see you. Okay, see you and thank you, Candy. Huwag kang mag-alala, good boy ako. At hindi ka rin mababagot sa akin. Okay? Siguraduhin mo lang, no? Sige na, mamaya na lang. Hindi rin nagtagal na uwi kami ni Lee sa pagiging mag-boyfriend at mag-girlfriend. Naging masaya kaming dalawa. Sobrang in love ako that time. Akala ko wala nang katapusan yun pero as usual, nagkamali ako. Kung kailan hinahanap ko pa ang sarili ko, nag-uumpisa pa lang na magseryoso sa buhay, tsaka naman ako nabuntis. Kahit hindi pa ako handa, niyakap ko na lang ang responsibilidad bilang isang ina at asawa. Oo, nagpakasali kami ni Lee. Yun kasi ang dapat namin gawin eh. Kahit parehas kami hindi pa sigurado sa isa't isa, ginawa namin kung ano ang tama. Sa pagtanggap ko sa buhay na may asawa, dito ko na-realize na hindi pala biro ang buhay na pinasukan namin ni Lee. Unti-unti naming nakikilala ang isa't isa kaya halos araw-araw din kami nag-aaway. Kung ako, mahilig magpakasaya sa buhay, siya parang walang pakialam sa buhay niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang maglaro sa cellphone niya. Ayaw din niyang magtrabaho dahil nahihirapan daw siya. Pati nga pag-aaral niya, hindi na niya napagsagaang tapusin. Kaya kahit 5 months pa lang ang baby namin, nagdesisyon na akong mag-apply ng trabaho. Dahil kung aasa kaming mag-ina sa asawa ko, wala rin mangyayari sa aming dalawa. Tanga naman na itong kakampi na to. Dapat puwisit. Ano ba tong ubo na to? Hindi mo wala-wala. Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa nagbibihis? Malapit ka nang malito. Naglib muna ako. Nag-leave? Bakit? Tinatamad akong pumasok eh. Paid leave naman yun kaya okay lang. Ikaw ba? Ba't ngayon ka lang gumising? Update ka lang ba? Yun nga sana ang bala ko. Kaso, sobrang sama na talaga ng pakiramdam ko. Kaya hindi na ako makakapasok. May pera ka ba dyan? Ha? Para saan? Magpapacheck up lang ako. Matagal na kasi akong inuubo eh. Baka kung ano nang nangyayari sa akin. Bakit? Wala ka bang pera dyan? Wala na nga, 'di ba? Naubos na sa pagbabayad ng mga bills at upa dito sa bahay. Tapos bumili pa ako ng gatas, vitamins at diaper ng bata. Bakit di mo kasi binabudget ng maayos? Yan tuloy, naubusan ka na naman. Kasi nga, inuna ko muna ang mga kailangan. Dahil kapag hindi ako nakabayad, ako naman ang may mali dito. Kaya nga ako nanghihingi sa'yo dahil wala na akong pera. Wala. Anong wala? Kakasweldo mo lang nung isang araw, 'di ba? Binigay ko na kila mama. Buti pa sa nanay mo, may pambigay ka ng pera. Samantalang sa sarili mong pamilya, parati mong pinagdadamutan. Sino ba talaga sa atin ang tatay dito, ha? Ako ba? Akala ko ba may sakit ka? Ba't ang lakas mo yatang manermon? Totoo naman kasi yung mga sinasabi ko eh. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang humilata at maglaro ng maglaro dyan. Kung sirain ko kaya yung cellphone mo, baka sakaling hindi mo sabayan sa pagiging bata ang anak natin. Ano bang problema mo? Hindi ka lang nabigyan ng pera sa pagpapacheck up mo, nagagalit ka na agad? Kung may sakit, di ba? O edi ikaw ang gumawa ng paraan para magpacheck up ka. Aba, kung makapagsalita ka parang hindi mo ako asawa. Sa bagay, sa anak mo nga eh. Wala kang pakialam kung mamatay ng dilat dahil sa gutom. Ako pa kaya tong asawa mo lang? Napakawalang... Ano? Tuloy mo! Takot ka rin pala eh. Pwes, ikaw ang gumawa ng paraan para makapagpa-check up ka. Shit, sinisira mo araw ko. Hoy, at saan ka na naman pupunta ha? Malayo sa'yo! Hoy! Oh, ano nangyari? Nag-away kayo ni Lee? Ay, ikaw pala yun, Crystal. Ano lang yun, hindi lang kami nagkaintindihan. Hindi na naman kayo nagkakaintindihan. Parehas naman Tagalog yung salita nyo, bakit hindi pa rin kayo nagkakaintindihan? Ewan ko ba? Hindi ko na maintindihan ang lalaki na yun.
Ang laki ng pinagbago niya. Hindi naman siya ganyan dati. Alam mo kung bakit? Kasi nga, hindi pa siya handa sa buhay may asawa. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, bakit ka ba nagpakasal? Dahil nasa nabuntis ka? Oo, dahil nabuntis ako. Para sa magiging baby namin kaya nagpakasal kami. Yun naman ang tamang rason, di ba? Loka-loka. Mali ang rason mo, Candy. Hindi rason ang pagkakabuntis mo para magpakasal kayo. Kasi ang dapat rason para magpakasal ka, yung talagang mahal niyo yung isa't isa. Hindi dahil sa pera o di kaya buntis ka. Kasi panghabang buhay na commitment yan eh. Dapat pinag-iisipan niya ng 100 beses. Kahit naman anong sabihin mo, wala na eh. Kasal na kaming dalawa. Ginamit mo kasi yung utak mo sa maling paraan eh. Kaya ikaw tuloy yung nahihirapan ngayon. Pero ikaw na nagsabi, wala ka ng choice kaya panindigan mo na yung desisyon mo. Hindi na siya applicable yung take it or leave it, no? Pinakasalan mo eh. Ibig sabihin, kaya mo siyang tiisin. Ginawa ko naman ang lahat para intindihin at tiisin ang nakikita kong katamaran kay Lee. Wala eh, pinakasalan ko siya. Sumugal ako sa buhay na hindi pa ako handang harapin. Kaya tama lang na dapat kong panindigan ang ginawa kong desisyon. Kaya lang, habang tumatagal, wala akong nakikitang pagbabago sa kanya. Nakahanap nga siya ng trabaho pero pagkalipas ng 3 taon, nag-resign din siya. Ayos lang naman sana yun pero pagkatapos niyang mag-resign halos 4 na buwan na siyang tambay sa bahay. As usual, ako na naman ang umako sa lahat ng responsibilidad sa pamilya namin. Sobrang sakto lang lahat. May biso, wala man lang natira. Dapat magtipid ng sobra ngayong buwan. Ay, ano ba to? Oh, nandiyan ka pa rin? Hindi pa ba din tapos sa ginagawa mo? Hindi pa, dahil hindi naman ganun kadaling mag-budget. Oo nga pala, may pera ka ba dyan? Aanhin mo na naman. Magpapaload lang ako, naubos yung data ko eh. Wala akong internet. Panload lang, hihingi mo pa sa akin. Eh anong magagawa ko? Wala nga akong pera. Nakataas na naman yung boses mo, panload lang naman ang hinihingi ko. Ano man lang ba yung 150 pesos? Wala nga, wala akong pera. Kung naghahanap ka kasi ng trabaho para kahit papano nakakapagpa-load ka ng hindi humihingi sa akin, di ba? At higit sa lahat, nakakatulong ka sa mga gastusin dito sa bahay. Kasalanan ko ba kung inaalat ako sa paghahanap ng trabaho? Ang sabihin mo, hindi ka lang nagtsatsaga sa paghahanap. Masyado kang maarte. Hindi mo man lang iniisip na ang dami-dami na nating gastusin dito. Buti sana kung nakakatulong ka dito sa bahay eh. Pero hindi. Wala kang ibang ginawa kundi ang humilata, magpalaki ng tiyan at maglaro ng maglaro. Ano ba talaga kita ha? Asawa o anak? Kung makapagsalita ka, parang sinasabi mo na wala akong kwenta. Porkit ba hindi mo ako mapakinabangan? Ganyan ka na ba magsalita sa akin? Eh bakit? Totoo naman, di ba? Wala kang pagtsatsaga sa buhay. Parati ka nakaasa sa akin. Ano ba naman, Lee? Maawa ka naman sa akin. Lahat na lang pinasalo mo sa akin eh. Wala pa nga kasi akong trabaho. Nung kumikita ako, nagbibigay naman ako ah. Ano man lang ba na intindihin mo yung sitwasyon ko? 4 na buwan na kitang iniintindi. Napapagod din ako, Lee. Napapagod ako makita ka na parang wala kang pakialam sa pamilya natin. Paano kung mawalan din ako ng trabaho? Ano mangyayari sa atin? Wala! Pare-parehas tayong mamamatay na dilat ang mga mata. Kahit magpakaama ka na lang sa anak natin. Kahit hindi na maging asawa sa akin. At ngayon, sinasabi mo na hindi ako nagiging ama sa anak natin? Yun naman yung ginagawa ko ah. Pinakasalan kita kahit ayoko. Dahil sabi mo, sabi niyong lahat, isipin ko yung bata. O ayun naman yung ginawa ko, di ba? Tapos ngayon, ganyan ang maririnig ko sa'yo? Na parang hindi ko hinaharap yung responsibilidad ko sa bata? Anong sinasabi mo ngayon? Nagsisisi ka na nagpatali ka sa akin? Bakit ikaw? Ni minsan ba hindi dumaan dyan sa isip mo na sana hindi na lang natin to ginawa? Na sana hindi tayo nagpakasal? Di sana parehas tayong malaya ngayon? Oo, dumaan sa isip ko yun. Pero alam mo kung anong ginawa ko? Mas pinili kong hanapin sa puso ko yung pagmamahal ko sa'yo. Yung kagustuhan ko na sa bandang huli, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Hindi ako tumulad sa'yo na porket nahihirapan ka na, susuko ka na lang. Hindi ka nakikilos. Kasi ako, kahit sobrang hirap na, kahit ramdam kong malapit nang mapunta sa wala ang lahat ng to, pinipilit ko pa rin ilaban. Kasi mahal kita eh. Kasi naniniwala pa rin ako sa'yo. Nagtitiwala ako. Kahit yung mga rason na nakita ko nun, unti-unti nang nawawala. Anong sinabi ko sa'yo, ha? Mali yung desisyon mo na magpakasal sa lalaking yon. Oh, ano? Tama ako, hindi ba? Ma, kaya nga po ako nandito sa bahay para makapag-relax. Magkaroon muna ako ng time out kay Lee, tapos ito nga abutan ko. Eh, paano? Tatanga-tanga ka pagdating sa Lina yun. 4 na buwan mong hinayaan na humilata lang yun sa bahay nyo. Habang ikaw, kulang na lang hatiin mo yung sarili mo sa pagtatrabaho. Hindi mo man lang maasahan yung asawa mo. Naghahanap naman po siya ng trabaho. Seryoso?
Seryoso ka, Candy? Talagang pinagtatanggol mo pa siya sa akin? Aba anak, nasan yung utak mo? Nasa talampakan kaya hindi mo magamit ng maayos, ha? Mama naman eh. O anong mama naman, ha? Huwag kang magkaganyan-ganyan sa akin. Noong una pa lang, sinabi ko na sa iyong ayoko sa Lina yan. Pero anong ginawa mo? Hindi ka nakinig sa akin. Pakiramdam mo, kontrabida ako sa love story ninyong dalawa. O ayan, anong napala mo? Wala! Inanakan ka na nga. Oh, ginawa ka pang yaya at tagagawa ng pera. Baka naman po kasi magbago pa siya. Aba, gusto mo bang iumpog ko yung ulo mo sa pader, ha? Hindi ka pa rin nakikinig sa akin? Hola, sige, bahala ka. Magpakaalila ka sa kanya. Hoy, tingnan ko lang kung saan ka dadalhin ang lintik na pagmamahal na yan na sinasabi mo. Kahit sobrang nahihirapan na ako, naging matigas pa rin ang ulo ko. Umasa na magbabago si Lee balang araw. Pero may mga pagkakataon na nakakaramdam ako ng pagod sa kakaintindi sa asawa ko. Para kasing mas lalo niyang pinapamukha sa akin na hindi niya gusto ang sitwasyon naming dalawa. Hindi lang naman siyang nahihirapan. Maski ako. Parehas lang kaming sumugal at pinagbabayaran ang kapalit ng ginawa namin. Kaya kahit gusto ko nang kumawala sa kanya, wala na akong magagawa. Dahil kahit anong gawin, wala na rin naman akong kawala. Nagtuloy-tuloy pa ang magulong pagsasama namin ni Lee. Araw-araw pa rin kaming hindi nagkakaintindihan at nagtatalo. Pakiramdam ko, walang araw na hindi kami nagkasundo sa isang bagay. Ni pati nga pag-aalaga ng bata, wala akong maaasahan sa kanya. Sobra na ako nahihirapan. Hindi naman ako makapagreklamo sa pamilya ko dahil syempre, ibabalik din naman nila sa akin ang sitwasyon ko. Na kesyo kasalanan ko naman daw kung bakit ako nahihirapan ngayon. Kaya heto, nasanay na lang ako sa magulong relasyon naming dalawang mag-asawa. Sa kalagitnaan ng lahat, dumating sa buhay ko si Miko. Puppy love ko siya noong high school pa lang kami. Nagkakausap lang kami sa text hanggang sa nagkaroon na rin kami ng kanya-kanyang buhay. Nito lang January 2019, nagkaroon ulit kami ng komunikasyon at nagdesisyon na mag-meet ng personal. At simula noon, si Miko ang naging sandalan ko sa tuwing nagtatalo kami ni Lee. Uy, Nico, sigurado ka ba talagang dito tayo kakain? Mukhang mahal ah. Ayos lang yan. Minsan lang naman eh. Sige, maghati na lang tayo sa bill. Candy, hindi ko ugali na pasagutin ng babae kapag kasama ko. Tsaka, ayos lang talaga. Ano ka ba? Pinaghandaan ko ang araw na to. Okay? Relax ka lang dyan. Sigurado ka ha? Baka mamaya bigla mo na lang ako singilin tapos wala na akong pera. Hindi ko gagawin yun. Akong bahala sa'yo ngayon. Sige, ikaw ang bahala. Pero okay lang ba kung susulitin ko? Ay, oo naman. Sige lang, orderin mo lang kahit anong gusto mo, okay? Pasensya ka na ha. Ngayon na lang kasi ako ulit nakakain sa ganitong lugar eh. Uy, hindi mo kayo nagde-date ng asawa mo? Dati, oo, pero ngayong mag-asawa na kami, hindi na. Ni kahit nasa fast food chain, wala na eh. Bakit? Ano, busy sa trabaho? Ganun. Paano? Buti sana kung yun ang dahilan, may intindihan ko. Oh. Pero hindi eh. Gusto niya kasi parating nasa bahay lang. Maglaro na maglaro buong araw. Yung paghahanap ng trabaho, kinatatamaran niya. Ha? Pati trabaho? Wait, ibig mong sabihin wala siyang trabaho ngayon? Wala. Kaya lahat ng gasto sa bahay akong nagbabayad. Kaya nga kahit inaapoy na ako ng lagnat, pumapasok pa rin ako. Sayang yung araw eh. Ay, ano ba naman, Candy? Mas lalo mong pinapahirapan ang sarili mo sa ginagawa mo eh. Alam mo, dapat nagpapahinga ka rin. Nagpapahinga naman ako ah. Oh. Tuwing gabi kapag natutulog na ako. Hindi inuuso lalo na kapag pamilyadong tao ka na. Saka mo lang ako may intindihan kapag may asawa ka na. Alam mo, kapag mag-aasawa ako, sisiguruhin kong kaya ko na talaga silang buhayin. Hindi ko papahirapan ang magiging asawa ko. Tulad nung ginagawa ng asawa mo sa'yo. Sorry pero yun eh. Ayos lang. Totoo naman ang sinasabi mo eh. Buti sana kung ako lang napapabayaan niya. Matatanggap ko yun. Pero pati kasi anak namin nadadamay. Nakapag-usap na ba kayong dalawa?
Di naman nakikinig yun. Kaya nakakapagod na rin nakausapin siya. Minsan, nagpipikit mata na lang ako eh. Kunwari wala akong nakikita o di kaya nariginig. Alam mo, sa totoo lang, hirap ng sitwasyon mo. Sinabi mo pa, ilang taon ko na kayong pinagtsatsagaan yun. Sana hindi ako mapagod dahil pag nangyari yun, kawawa naman ang anak namin. Kaya mo yan, okay? Tsaka, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahiyang lumapit sa akin. Iisipin ko pa lang, nahihiya na ako eh. Kakasabi ko lang na huwag kang mahihiya eh. Pero seryoso ako. Kapag kailangan mo ng tulong, pwede kang lumapit sa akin. Kahit ano pa yan, pera man yan o kahit gusto mo lang na makakausap, walang problema sa akin. Sige. Thank you ah. Nang dahil sa'yo, kahit saglit lang, nakalimutan ko lahat ng problema ko. Para ako nagkaroon ng break time sa dami ng ginagawa ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Kapag kailangan mo ng break time, libre ako. At libre ko rin yung mga kakainin at gagawin natin. Oy, hindi naman pwede yun, no? Baka mamaya isipin mo, inaabuso na kita. Kaya minsan kapag nakaluwag-luwag na ako naman ang taya. Hindi nga pwede. Huwag mo ipilit yung gusto mo. Tigas ng ulo mo ah. Ay, wow! Ako pa talaga matigas ang ulo dito, ah. Oo, ikaw talaga. Yan na natin yung atin. Sa wakas makakain na rin tayo. Ang dami pala nating in-order, no? Maubos ba natin to? Pwede kung hindi, take out mo. Para may ulam na kayo mamayang gabi. Sige. Nico, thank you talaga sa araw na to, ah. Nayos nga lang. Alam mo, kanina ka pa nagpapasalamat. Baka naman gusto mo magsawa dyan, ha? Kanina ka pa eh. Alam mo, mag-enjoy ka lang para kahit naman papaano, mawala yung stress mo sa buhay. Bukas ka na lang ulit mag-diet, okay? Nilibre mo na nga ako, hinatid mo pa ako. Ang dami ko ng utang sa'yo, ah. Eto na naman tayo sa mga utang-utang. O siya, para makatulog ka mamayang gabi, ilibre mo na lang ako ng fries. Yung regular, okay na ako dun. Ano, okay? Oh, sige, tatandaan ko yan. Regular price, ha? Oo. Baka mamaya, lakihan mo. O siya, mauna na ako. Malayo pa yung biyahe ko eh. Bye. Bye. Ingat sa pagdadrive. Makapasok na nga. Sino yung nagatid sa'yo? Wala. Kaibigan ko. Sigurado ka ba talagang kaibigan lang? Kung magtawanan nga kayo kanina, parang hindi ka pamilyadong tao. Ano Candy? Maastang dalaga? At ngayon, pagbibintangan mo ako ng lalaki. Kung niloloko kita, hindi ako magpapahatid sa mismong tapat ng bahay. Anong tingin mo sa akin, tanga? Magpapahuli agad? So, siya ba yung kasama mo buong araw? Oo, at wag mo sabihing pati yun gagawan mo ng kulay. Ikaw nga kahit 2 araw mo kasama yung mga barkada mo, nagrereklamo ba ako? Hindi naman Kaya anong pinuputok ng butsi mo dyan? Tingnan mo na, walang issue pero binibigyan mo ng issue. Maglaro ka na lang sa cellphone mo. Total naman, yun lang ang alam at kaya mong gawin. Kada weekend lang kami magkita ni Nico. At kapag kasama ko siya, nawawala ang lahat ng problema ko. Parang bumabalik ako sa dati, sa pagiging malaya at masayang dalaga. Walang alam si Lee sa mga ginagawa ko dahil syempre, gusto kong makaiwas ng gulo. At isa pa, wala namang masama sa ginagawa namin ni Miko. Magkaibigan lang kami. Pero ang problema, bigla na lang siyang umamin sa akin na mahal niya raw ako. Siyempre nagulat ako. Hindi ako agad-agad nakareact dahil aaminin ko rin naman na kahit papano, nagkaroon na siya ng puwang sa puso ko. Oh, bakit nakahilata ka pa rin dyan? Di ba mamaya ang alas 10 ang interview mo? Mag-alas 9 na Hindi ko napupuntahan yun. Ha? Bakit? Sabi sa akin ni Manuel, maliit daw yung sweldo doon. Saka, nakakapagod yung trabaho. Kaya ka nga magtsatsaga Siyempre sa una mababa pa yun. Pero kung pagtatrabahuhan mo ng mabuti, tataas ang sweldo mo. At isa pa, wala naman trabahong madali. Ano ba naman, Lee? Ilang interview na ba tong hindi mo pinupuntahan? Gusto mo bang talikuran ka ng grasya? Mag-ayos ka na, parang awa mo na. Nag-aayos naman ako Gusto mong gawin ko, tanggapin ko yon. Tapos kapag nandyan na, magre-reklamo ka dahil maliit yung sweldo ko. Alam mo sa ating dalawa, ikaw yung dapat mag-ayos. Ayusin mo kung paano ka gumamit ng utak. Aba, sa sinasabi mo parang ako tong walang nagagawa sa bahay na to Baka nakakalimutan mo Oo na. Ikaw nang masipag, ikaw nang magaling, ikaw na ang mas may pera.
Ikaw na ang responsable, ikaw na lahat. O ayan, okay ka na? Bakit parang kasalanan ko kung hindi mo nagagampanan na maayos sa pagiging padre de pamilya mo? Simpleng pagpunta lang sa interview para sa wakas magkatrabaho ka na, hindi mo pa magawa. Ano? Habang buhay kang palamunin dito sa bahay? Hoy, sobra ka na sa sinasabi mo ha. Baka gusto mong kontrolin yung dila mo kung ayaw mong akong kumontrol dyan. Ano, sasaktan mo ako? Sige, gawin mo! Mas pinatunayan mo lang sa akin na talagang wala kang kwentang lalaki! Naalala ko nun. Tinanong mo kung nagsisisi ba ako na pinakasalan kita? Pues ngayon, alam ko ng sagot, oo! Akala mo ikaw lang? Ako rin! Ikaw ang pinaka-pinagsisisihan ko sa lahat na naging desisyon ko! Dapat talaga nung una pa lang nakinig na ako sa nanay ko eh, na wala ka namang magandang buhay na maibibigay sa akin, napapahirapan mo lang ako. Ayan! Nakikita ko na nga mga sinasabi niya! Ang tapang mo magsalita ngayon ha? Bakit? Sino ba sa atin ang gustong magpakasal? Di ba ikaw? Mamakaawa ka pa nga na panagutan kita? Umiiyak ka pa sa harapan ko? Tapos kung makapagsalita ka ngayon, parang hindi mo ko kailangan. Dati yon, dahil akala ko may kwenta ka. Pero ngayon, pinatunayan mo sa akin na magaling ka lang talaga sa umpisa. Ano? Buong araw lang ba tayo magiging tahimik dito, ha? Alam mo kanina ka pa hindi nagsasalita dyan. Pasensya ka na. Alam mo naman nag-away kami ng asawa ko. Nag-away na naman. Para ka namang hindi na nasanay, Kylie. Hindi ba, pare-parehas lang naman ang pinag-aawayan nyo? Yun na nga eh. Pare-parehas na lang ang pinag-aawayan namin. Pero parang hindi naman niya tinatandaan ang mga sinasabi ko. Hindi siya marunong makinig. Ang gusto niya, yung side lang niya ang iniintindi ko. Diyos ko naman, paano naman ako, di ba? Bakit kasi hindi mo na lang hiwalayan? Maghihiwalay lang kami sa salita. Pero mag-asawa pa rin kami sa papel. Hindi wala rin kwenta. Mahal-mahal ng annulment dito sa atin eh. Ni pang load nga, wala siyang maibigay, pang annulment pa kaya. Ay, wala akong magagawa kundi yung pagtiisan na lang siya. Meron ka magagawa. Kaya pa rin naman kitang tanggapin kahit kasal ka sa kanya. Nico, naiintindihan ko yung nararamdaman mo para sa akin. Pero, hindi naman tama na tatanggapin mo pa rin ako kahit may asawa at anak na ako. Marami ka pang pwedeng gawin. Maraming pwedeng makilala kasi binata ka pa. Anong magagawa kung ikaw talaga ang mahal ko? Seryoso ako rito. Puro ka namang kalokohan. Candy, seryoso ako. Ikaw lang tong ayaw seryosohin ng sinasabi ko. Candy, akin ka na lang. Tayo na lang. Kasi kung sa akin ka, hindi mo na mararanasan ang lahat ng nararanasan mo ngayon. Magiging masaya ka. Aalagaan kita. Poprotektahan at higit sa lahat, Candy, mamahalin kita ng sobra. Pag-isipan mo ng mabuti, okay? Basta ako, mahal kita at handa akong hintayin ka hanggang sa maging handa ka na. Alam kong mali, pero hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng tuluyan kay Nico. Nagkaroon ako ng isang malaking kasalanan sa pamilya ko, lalong-lalo na kay Lee. Bukod sa lihim na relasyon, nagawa ko rin ibigay ang sarili ko kay Nico. Nawala ang lahat ng pagmamahal ko sa asawa ko dahil naibigay ko nga sa kanya lahat. Akala ko tama. Akala ko panghabang buhay na ang saya na mararanasan ko. Parati ko kasing naririnig kay Nico kung gaano niya ako kamahal. Natanggap niya ang sitwasyon ko. Kaya sumugal ako ulit. Pero tama nga sila. Kapag sumugal ka sa maling bagay, malaki ang maipatatalo mo. At sa akin, yun ay ang puso ko, ang pagkatao ko, ang dignidad ko. Bakit pa hindi sinasagot ni Nico mga tawag ko? Ilang araw ko na siyang sinusubukan na tawagan pero hanggang ngayon naka-off pa rin ang cellphone niya eh. Nawala nga ng parang bula, di ba? Malamang nagpalit na yan ng number. Ano ba kasing nangyari sa kanya? Para naman siyang ewan eh. Akala ko ba okay kami? Nung huling usap namin, sinabi pa niya sa akin na mahal daw niya ako. Pero ngayon hindi ko man lang siya makausap. Ano yun? Para saan yung sinabi niyang mahal niya ako? Alam mo kung para saan yun. E di para makuha ka pa niya ng paulit-ulit. Para mas lalong mabilog ang ulo mo. At ikaw naman, hinayaan mo naman. Nagpabola ka. O tingnan mo kung anong nangyari. Nagpakasasalang sa'yo yon at wala na. Umalis na kasi nagsawa na sa'yo. Hey,
Aba, kung makaiyak ka, para kang hinihiwalay naman ng jowa mo. Kasi diba, minahal ko rin naman yung tao eh. Umasa ako na magiging kami rin ni Nico. Natanggap niya yung lahat ng meron ako. Namahal niya ako. Pero akala ko lang pala yun. Umasa ako sa wala. Muna kasi sa lahat, sino ba kasi ang nagsabi sa'yo na umasa ka? Diyos ko naman, Candy. May asawa't anak ka na oh. Sana naman na-realize mo na cheating yung ginagawa mo. Nangangaliwa ka sa asawa mo. At higit sa lahat, kasalanan niyang ginawa mo. Alam ko naman yun eh. Uy, alam mo naman pala eh. Bakit tinuloy-tuloy mo pa rin? Alam mo, mabuti na lang talaga at bigla nawala yung Nico na yan eh. At least, natapos na yung kahibangan mo. Ang swerte mo pa nga dahil hindi kayo nabisto ni Lee. Paano kung nabisto kayo? Eh di mas lalo nagkandaloko-loko yung buhay mo. Ang gagawin ko ngayon, si Nico ang mahal ko. Ayoko na kay Lee. Ay, nako. Alaking gulo ng pinasok mo. Mali na nga yung pinakasalan mo noon si Lee, dinagdagan mo pa. Yung mas mabigat pa. Nagmahal lang naman ako eh. Eh, yan din ang sinabi mo nung problemado ka pa kay Lee eh. Alam mo, ganito na lang. Ayusin mo na lang ang pagsasama nyo ni Lee, okay? Pero wala na nga. Di ko na siya mahal. Eh, pero subukan mo ulit. Ganun ang marriage, 'di ba? Kahit na alam mong wala na, susubukan mo pa rin kasi nga kasal kayo. Isa yun sa mga consequences na dapat alam mo nung pinakasalan mo si Lee. Na kahit pakiramdam mo, hindi mo na siya mahal, susubukan mo pa rin hanapin dyan sa puso mo yung pagmamahal na yun. Baka kasi natabo na lang ng galit o dismaya sa kanya. Gets? Naiintindihan ko naman yun. Kaya... Ay nako, tumigil ka, Candy ha. Umayos-ayos ka kung ayaw mong mas lalong maging problemado ang buhay mo. Okay? Tumigil ka na nga sa kakaiyak dyan. Hindi dapat iniiyak ka ng mga walang kwentang lalaki. Babe? Ay, nandito pala si Crystal. Oh, ay, napadalaw ka. Ah, hello? Eh, wala lang. Trip ko lamang gulo. O siya, alis na ako at may pupuntahan pa ako eh. Bye! Bye, Insan. Ayos ka lang? Ba't parang kakatapos mo lang yatang umiyak ka? Wala lang to. Masakit kasi ang ulo ko eh. Ano yung dala mo? Grocery ako ng mga kulang dito sa bahay. Ha? Ikaw nag-grocery? Anong nakain mo? Maaga kasing natapos yung interview ko. Eh, pera naman ako kaya eto, namili na lang ako. Ayaw nga pala, may good news ako sa'yo. Ano yun? May trabaho na ako. Wow! Congratulations! Kailangan ko na lang tapusin yung mga requirements ko tapos pwedeng-pwede na ako mag-umpisa. Kaso may problema lang eh. Sino yung magbabantay ng anak natin? Pwede naman kay mama muna. Sige. Tapos kapag okay na yung budget, pwede na tayong kumuha ng kasambahay. Kasambahay? Wag na, gastos lang yun. Pero babe, mas maganda kung may kasambahay para hindi ka na masyadong nahihirapan pag uwi mo na magpapahinga ka na lang talaga. Oo, ano? Tingin mo, isasama na natin sa budget yon. Sige, ikaw ang bahala. Huwag ka na mag-alala. Bawi ako sa'yo ngayon. Hindi ko nahahayaan na halos araw-araw nating pag-aawayan ng pera. Ayos ka lang pa? Bakit parang may iba sa'yo? Eto naman. Gusto ko lang naman bumawi sa lahat ng mga nagawa ko. At syempre, na-realize ko na rin na sobrang maswerte ako sa'yo. Kahit halos sukuan mo na nga ako eh. Hindi mo pa rin ginawa. Minahal mo pa rin ako. Kaya pinapangako ko, hindi mo na ulit mararanasan sa akin yung mga naranasan mo noon. Magpapakatino na ako. Magiging mabuting asawa na ako sa'yo dahil ayokong mawala ka sa akin. Hindi ko na ulit nakausap pa si Nico. Nawala na lang siya na parang bula. Iniwan niya ako sa ere pagkatapos ng lahat. Kasabay ng lungkot, sobra akong nahiya sa ginawa ko. Na sa punto ng buhay ko, nagawa kong magloko sa asawa ko. At hindi ko alam kung kailan ko pababayaran kung kailan ko pagbabayaran ang kasalanan na yon. Pero sa ngayon, dapat ko na siyang kalimutan para itama ang mali ko. Hanggang ngayon, wala pa ring alam si Lee sa mga nangyari sa akin. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa Diyos at pilit bumabawi sa pamilya ko. Alam ko na marami na ang humuhusga sa akin ngayon. Pero tao lang naman ako. Nagkakamali. Ngunit sa pagkakamaling iyon, alam ko sa sarili ko na magagamit ko yon para maging isang mabuting tao. Mapagmahal na asawa at ina.